Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, mystery message niya sa'yo. So this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. Thank you everyone for watching the video. Maraming salamat po sa pagbisita. Pagpunta sa channel ko para mapanood mo tong video natin. Yes, ang topic natin, mystery message niya sa'yo. So, isang message na kukunin natin. Pwede ka manood ng more than one group. Pwede naman. And you have to use your intuition sa channel natin dito sa reading. Yan. And thank you everyone for watching my videos. Maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos na in-upload ko dito sa channel ko. And gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email, lalisataro@gmail.com, or pwede mo din akong follow sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And sa mga gusto mag-member sa Lalisa Superstars, hanapin mo lang yung member-only videos, then click mo yon, then follow mo lang instructions, then makapag-member ka na. Bigyan kita ng nakikita ko. Start ako sa'yo, group number 1. And thank you everyone for being here. Sana makuha mo messages na para sa'yo. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to reading group 1. Sabak tayo sa topic, mystery message niya sa'yo. So this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. Sa chart kasi more connect sa goal. So, goal ni person na mapalapit sa'yo, makasama ka mag-travel. Ngayon kung LDR, long distance relationship, pwede mo i-claim na itong reading mo. Matas Cancer, Earth signs, Fire signs. In person, tinatry niyang kontrolan ang sarili niya. Meron din siyang energy ng pagka-player. Pag-aralan. Ngayon, kung may mga red flags sa connection, pag-aralan mabuti. Kasi the fool na sa reading, takot ka magmukhang the fool. Hindi ko masabing word Alam mo yun? Yung parang takot ka magmukhang T. Pero pag pinilit ako, sasabihin ko rin. Pagtila kita. Sabi nga nila, maraming nagpapaka-T sa pag-ibig. Ano? Hindi ko tagaw sabi. Gets mo na yun. Kasi pa ayaw mo maloko. Nakaranas ka na ng mga tao na dumating sa buhay mo, na fall ka talaga, and then tumakbo para si Chariot. Si Chariot kasi go-ghosting yan. Ano mo yun? Bigla siya nagdi-disappear. Hindi nakaranas ka na parang pinasakay ka. Ano mo yun? Mga pa-fall. May maliliit na mga sign ka na makikita kung titingnan mo talaga yung person. Sa maliliit na action, makikita mo yung ugali niya. Yung 8 of Wands naman, card yan ng passion. Huwag magpadalos-dalos. Kung hindi mo pa kilala yung tao. Kung na-in love ka, wala masama. Pero, bigyan mo pa rin ng boundaries. Protektahan mo pa rin sarili mo. Kung feeling mo, iba yung gusto ng person sa'yo, then, mag-step back ka muna ng konti. Bigyan mo ng time sa sarili mo, kilalanin yung person. Pinipanta ka sa sarili mo. So, kasi kung pinipanta ka, hindi siya nagsisettle down. So, possible sa kang taong hindi nagsisettle down. And, alam mo din ang gusto mo sa isang tao. Gusto mo din ang stability sa connection. Kung makipag-relasyon ka, may interest ka na, gawin siyang long term. Ganito ka possible nakikita ni person. Hindi ka basta-basta. Hindi ka katulad ng iba. Serious ka sa pagkipag-relasyon. So yung Chariot energy, more siya moving forward, pauna. So kung ex mo tinatanong mo, ang bilis nito mag-move on kung ex mo. Yes, Chariot So, yung tipo na, pagpikit lang ng mata mo ng ilang beses, meron na siyang bagong karelasyon. Ganun kabilis. Minsan mayabang si Chariot. Minsan mayabang na person. Alam niya na, kung gagawa siya action, papansinin mo siya talaga.
May kung gagawa siya action, alam niya na pagbibigyan mo siya. Wala kung approach ka niya, alam niya papansinin mo siya. Number 7, si Chariot. Number 7, very spiritual number. Alam mo yan? Essential spiritual awakening, spiritual growth. So, kung maging close ka man sa person na to, mag-grow ka pa rin. Isasalamin niya sa'yo yung mga bagay na pwede mong bigyang atensyon sa buhay mo. Kung isa siyang tao na mataas ang pangarap, then isasalamin niya sa'yo yun na pwede kang mangarap ng mataas. Hindi ka niya makakalimutan. Ngayon, mystery message ang topic natin So, bibigyan kita ng message. Mystery message. Ano gusto niya sabihin sa'yo? Ipagdadamot kita? Bigyan kita song. Ang title na song nito, Ipagdadamot kita. Ni Willis Graham, OLG Zach, and Nate Man. Tatlo ganda kakagusto sa'yo, dami. Tatlo ka agad. Sa akin tataka Queen of Pentacles Si Knight of Pentacles yun, si Chariot, and si The Fool. Pinangalanan ko pa. Tatlo. Ipasagog na, tatlo agad nagkakagusto sa'yo. Dami naman. Bawasan natin. Bigyan ka ng lines. Ipagdadamot kita, kahit na anong mangyari. May gusto ka mang iba, sa akin yun ay di nabalid. Halika, sagot kita, kahit saan tayo kumain. Alam mo, kahit sinong lalaki, anong laban nila sa akin? Si person. Ipagdadamot kita. Madamot si person. Ngayon, yung madamot, pwede mo na pag-aralan ng ibig sabihin. Madamot. Ano tayong judgment? Pwede possessive ang person. Hindi natin pagmamayari yung mga tao, pero feeling ni person, parang kanya ka. Magad lang ako dito. Bago natin close reading. Yung person, masipag na tao, and pwede manggaling siya sa isang powerful na family, kung ano meaning ng powerful. And long life, may mana. Tagapagmana. Maganda yung trabaho niya. Madali siyang maging successful. And re-respetuhan siya ng maraming tao, matalino. Pwede siya influential na person. And family-oriented. Mapagmahal sa pamilya. Dignified, yung sabihin, pinipilit niyang gawin yung tama. Pinipilit. So, magiging mayaman siya na tao dahil matalino siya. Hindi mo nakakapagtaka si Knight of Pentacles ang pinili mo na card. Yes, si Knight of Pentacles, masipag, determinado, long-term mag-isip, focus sa kaperahan, gusto magpayaman. So, possible maka-attract ka ng mga tao na kung di man may kaya, magiging mayaman, or may potential maging mayaman. Or kung sino man maging partner mo, makakaabot siya sa magandang status sa lipunan, magkakaroon siya ng malaking ipon, or ikaw na talaga yun. Ngayon, pumili ka na lang. Pinapili na kita. Pumili ka na lang. Pag dumarating na si Jupiter, blessing yun. Mababless ka financially. Yes. So, pwede mo i-claim na sa susunod na taon, magkaroon ka ng big blessing. Mag-level up ang buhay mo. Kasi Knight papuntang Queen. Knight of Pentacles mo ito tayong Queen of Pentacles. So, nag-level up. Ang possibility lang na yung person na nagbigay ng message na to, mayaman na person, or magiging mayaman na person, atas na. Sabi niya, halika, sagot kita. Kahit saan tayo kumain. Baka mayaman na person. Or magiging mayaman na person. Pag-aralan. Bigyan lang kita na nakikita ko sa reading mo. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin.
And if gusto mo ng personal card reading from me, message mo lang ako sa Facebook page ko, Lalisa Tarot, or sendan mo ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com. And thank you everyone for watching the video. Sana kuha mo messages na para sa'yo. I'll see you again on our future readings. Namaste. Welcome to your reading group 2. Subak tayo sa topic, mystery message niya sa'yo. So, napili mo 9 of Cups. So, this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. Yung person na magbibigay sa'yo ng message, someone na kakilala mo na talaga. Like, nakasama mo na siyang mamasyal, kumain, sa labas. Meron kayong level ng closeness. Nakikita mo sa kanya mga qualities ng tao na gusto mo. King of Pentacles. So, nakita mo siya as good provider, makakatulong sa financially, makakatulong sa career mo, or kung hindi ka man nag-work, makakatulong sa'yo, sa kabuhayan. Insihan mo na sarili. So, isa siyang tao na laging nag-iisip, nagpaplano. Lagi mo din siya napapanaginipan. Kaya naman niya magsakripisyo. Yes. Pag nakita na niya yung hinahanap niyang tao, gagawin niya lahat para sa person na yun. Three of Swords, sign ito na ma'am beses na heartbroken ka sa connection. Pakaramdam mo, parang walang katapusan na frustration. Hindi mo makuha yung gusto mo. Napaulit-ulit, nagiging masakit na siya. Nakapil ka din, possible na na-reject ka ng person paulit-ulit. In person, goal niya talaga maging matagumpay. Mahalaga sa kanyang trabaho niya. And sa panahon ngayon, maintindihan mo kung bakit marami tao nakapokus sa career, sa financial, dahil sa nagbabagong ikot ng mundo. Yung mga bilihin, na iba na yung topic natin. Papangitila kita. Pakiramdam ko lang, isa kang tao na conscious ka sa body mo, plus conscious ka din sa pera mo. Like, aware ka kung saan napupunta ang pera mo or nangyayari sa kaperahan. Wise ka na person. Pinag-aaralan mo kung anong nangyayari sa buhay mo. Or ganito ka nakikita ng tao na to. Nakita ka niya as nakuha mang gusto mo, hindi mo pinapabayaan ang sarili mo. Talagang pinapaganda mo ang buhay mo. Hindi ng buhay mo, ikaw. Pinapaganda mo ang sarili mo. Overall, nakita ko lang siya as yung person mong bibigyan ng message is very attractive. Very attractive person. Ngayon, dalang reading natin, mystery message. Bibigyan kita message niya sa'yo. Kung wala kang partner, then may nagkakagusto sa'yong attractive person. Ma-appeal. Kunin natin yung message ng person para sa'yo. Nakaka-distract ng card sa gitna. Distracting. Bigyan kita ng mystery message. Love me hard. Nine of Cups na card. Very sensual card yan. Yes. Very sensual lang na card. Bigyan kita ng song mo. Itong song na to, galing sa isang napaka-controversial na person. Si Isa. Isa Pressman. Yes. Bigyan kita ng lines sa song. Medyo controversial lang siya na person. Dahil sa mga choices niya sa nakaraan. Pero as a singer, or as a person na kumakanta, in fairness naman sa kanya, maganda naman song niya. Yes. Ganda naman Bigyan ka tanay sa song niya. When the waves are pulling away, and the stars start guiding the way, I know what we've got ain't easy to break.
Love me hard. Agad lang ako Possible, yung person na nagbigay ng message sa'yo, may fear ng emotional intimacy. Gusto niya talaga yung love me hard, pero may possibility, takot din siya sa sobrang intimacy. Ayaw niya yung feeling nawawala sa control. Or nakokontrol lang kahit na sinong tao. Matalino na person, kaya niya sarili niya. Ang gusto niyang partner yung tao talaga na super attracted siya. Ano pa akong video sabi, para daw maging maganda yung relasyon, kailangan, 3, check. Kung gusto mo great relationship, hindi good, great relationship. Sabi doon, maganda daw kung intellectually compatible kayo. Meaning, magkapareho kayo ng wavelength. Yes. Alam mo yun? Meaning parang, nagkakaintindihan kayo sa pag-uusap. Alam mo yan? Intellectually, naintindihan ka ng person. Parang magkapareho lang kayo ng takbo ng isip. Or nakakahabol siya sa intelligence. Siya na lang maghabol. Pero parang gano'n. Mas madali siya kung you speak the same language. Pero natin ng gano'n. So kung let's say, yung medyo Inglesera ka, then partner mo ganun din. So, mas madali, diba? Yung mga words pareho, nagkakaintindihan, nagmamatch yung mga words. Hindi sobrang layo. Mas maganda lang siya. So, intellectual compatibility. And then sabi pa doon, emotional. Yung kaya mo maging vulnerable sa kanya. Napifeel mo lang siya talaga emotionally, nagko-connect ka sa kanya. Kaya mo sabihin yung mga feelings mo, and ganun din si person sa'yo. Meron kayong emotional connection. And then, yung pangatlo, sexual compatibility. Alam mo na ibig sabihin nun, malaki ka na. Hindi ko na papaliwala. Hindi daw siya attraction, more sexual compatibility. Yes, kasi may mga couples na, after marriage, hindi pala sexually compatible. Yes, parang nga. May mga paraan naman, pwede na maayusin yun. Pwede fix yun. Hindi ko pwedeng i-fix yun. Yes, pwede. Kasi hindi mo malalaman na compatible kayo doon, di ba? Normally, after marriage mo na malalaman. Di ba? Unless ibang ginagawa. Unless meron ka ibang ginagawa. Wala na kang judgment. First yan. So, intellectually compatible kayo, emotionally compatible, and then sexually compatible. So, yun yung 3 na sangkap ng great relationship. And then may isa pa, parang 3+1. Yung 1 na sinabi niya sa video is the circumstance, meaning yung timing. Parang sakto lang, like sakto single kayo nagkakilala, or sakto kakilala siya ng isang kaibigan mo na ipakilala sa'yo, or sakto malapit lang palang bahay niyo. Yung timing ng pagtatagpo niyo parang talagang divinely orchestrated. Wala kang makitang masyadong resistance. May mga love connections kasi na nandun naman yung intellectual compatibility, emotional connection, or sabi natin sexual compatibility. Medyo mahirap lang sa circumstance. Pero sabi niya, pag na-check mo yung 3 yun, malaki na chance na maging maganda yung relationship. So, pupilikay ko lang sa'yo, napanood ko sa video. So, kung dahil wala makuha mo dun sa sinabi niya, good relationship, pwede naman. Yes. Makita mo din to sa mga couples na naging maganda talaga. Pwede mo pag-aralan. So, possible, pero sila ng wavelength, pero sila ng, hindi mo kailangan pa ng IQ, more lang, nagkakaintindihan talaga sila. Kasi kung mahirap magkaroon ng karelasyon, talagang matataas ang IQ, yung medyo mataas na level na genius, yung mga mataas lang. Kasi pag genius ka, iba na talaga takbo ng isip mo. And possible mahirapan, possible na mahirapan. Ikaw yung person, compatible kayo sa marami sa binanggit ko. Ikaw na lang umalam ko alin sa
Sinabi ko, saan kayo compatible? Intellectual ba? Emotional ba? Naka-sexually compatible kayo. Like, na-excite kayo sa isa't isa. Yes. Excitement hindi siya pilit, alam mo yun. More siya, excited ka talaga sa partner. Marami kasing couple na parang compatible doon. Yun lang ang tinitingnan. Kaso kung yun lang meron sa connection nyo, like sexually compatible kayo ng person, kung nasa yun lang, isa lang siya sa tatlo. May wala kang emotional connection, hindi pa kayo intellectually compatible, hindi kayo nakakaintindihan. Pero sexually compatible kayo, yung possibility ng gumanda yung connection, hindi pa rin mataas. Kung isa lang doon sa mga binanggit ko. Yes. Kaya nauso yung mga fling, flirting, sa sexually compatible, yes, pero walang ibang connect sa partner. Wala na ako add sa reading. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa'yo ang reading natin. And if gusto mo ng personal card reading from me, message mo lang ako sa Facebook page ko, Lalisa Tarot, or pwede mo senda ng email sa lalisataro@gmail.com. Nagabigyan kita ng informasyon paano natin gagawin ang reading mo para malaman natin kung compatible ba kayo. Pangitila kita. Nag-enjoy akong gawin ang reading mo, group number 2. Thank you everyone for watching this video. I'll see you again, group 2, on your future readings. Namaste. Welcome to reading group 3. So back tayo sa topic. Mystery message niya para sa'yo. Yung person na magbibigay ng message para sa'yo, someone na very special sa iyo. Marami kayong sweet memories. Isa siyang tao na gusto mo talagang laging tinitingnan, tinititigan, pinagmamasdan. Possible, mayroon kayong strong attraction. Person, magandang personality, very funny person, and magaling din talaga siya sa pagpaplano tungkol sa buhay niya. Naintindihan ko kung ba't mahalaga siya sa'yo. Kasi yung energy ng person, parang siyang tao na masasabi mo na decente, maayos. And meron talaga siyang gustong maabot sa buhay na to. Healing ang energy mo sa kanya, ganun din siya sa'yo. Ito yung possible na nag-meet kayo na person, check naman lahat. Bagay kayo, magkasundo kayo, and attracted kayo sa isa't isa. Yun ang circumstance, yun ang timing kung kailan kayo nagkakilala. May something off. Pakaramdam mo lang parang may off dun sa pagkikita nyo. Unforgettable person ka sa kanya. Yung beauty mo, or yung physical appearance mo, tatak na sa isip niya. Kahit siguro magbago itsura mo paglipas ng panahon, ganun ka pa rin yung makikita. Yung energy mo, yung vibe mo, ang nagustuhan niya sa'yo. Nakita ka niya as very compassionate, unconditionally loving. Like parang love mo siya kahit nasa worst na sitwasyon. Hindi ka tumitigil sa pagmamahal sa kanya. So, possible may feelings, yes, nandun ng possibility. Kung mga may feelings kaya yung person sa akin na magme-message sa akin, possible may feelings, yes. Yung possibility lang na hindi madali yung sitwasyon, very complicated, mataas. Pero kayo independent, pero kayo na kaya nyo yung sarili nyo talaga. Hindi kayo umaasa sa isa't isa. Like, alam mo sa sarili mo na kung wala yung person, kaya mo din harapin yung mga pagsubok ng buhay. Bonus talaga kung nasa life mo siya, pero kung wala, kaya mo rin mag-isa. Ngayon, kung inisip mo, wala siguro makasama, kasi may chance pa naman, pwede ka makamit ng strong partner.
And pwede kang dumepende din sa kanya paminsan-minsan na mayroong taong maasahan. Yung Six of Cups card to ng mga bata. So kung may anak ka or pangarap kang magkaanak, makita ka ng person na magiging kang great parent. Yung person, masaya kang kasama talaga. Mag-enjoy siyang kasama ka. Gusto niya pa talagang gumawa ng more memories kasama ka. Feeling niya kulang pa. Kung ano mga memories meron kayo. Feeling niya kulang pa. Possible lang pakaramdam ni person yung kapalaran naglayo sa inyo. Pero yung feelings, yung memories, yung paano ka niya naaalala, yung energy, nandun pa rin. Hindi ka pa rin mawala sa isip niya. And hindi nawawala yung spark kahit anong mangyari. Kung naniwala ka sa love na long-lasting, parang yun siya. Long-lasting. Na kahit lumilipas yung panahon, lalo mo minamahal yung person. Kahit hindi mo na siya physically nakakasama, lalo mo siya minamahal. So kahit magkalayo kayo ng person, nagkikare pa rin yung person sa'yo. Ngayon, ang goal na reading natin, bigyan ka ng mystery message. Tingnan natin yung message niya sa'yo. Do you feel the same? Kaya kita na song, Eternal Flame, The Bangles. Old song na to Saka siguro old soul. Pabigyan kita ng lines. Sun shines through the rain, a whole life so lonely, and then come and ease the pain. I don't wanna lose this feeling. Oh. Gusto mo malaman kung paano kayo napipil. Dumarating ka sa point na parang gusto mo na mag-confess kay person. Sabihin sa kanya feelings mo. Para lang malaman mo, pero kaya kami. Papansin niya may feelings ka sa kanya. Papansin niya na nagkikare ka sa kanya. More pa sa level na na-expect niya. Nakikita niya na pinaprioritize mo siya, may time ka sa kanya. Ay, napapansin lang niya na nag-effort ka. Na-appreciate ka ng person. And gusto niya din na mapabuti ka. The Wheel of Fortune, lumalabas sa reading. So, kung ano man nangyari sa connection or sa relationship, kasi bang may magbago? Yung kapartner mo yung tinatanong mo, then possible yung feelings, possible pareho kayo. Kung ano mo meaning ng pareho kayo. Like, kung mahal mo yung partner mo, then love ka yung partner mo. Ngayon, kung baliktad, you have to use your intuition. Nigyan kita ng mystery message niya. Kung sino man itong person, tatanong ka niya, pero ba kayo napipil? Magad lang ako. This person very talented, a person, gifted, and magaling sa communication. Yun lang, pagdating sa emotions, sa personal life, hindi siya open. Ganun ka-open mag-express ng mga nangyari sa personal life. Very private person. Possibility nakaka-issue siya sa self-confidence. So kahit very talented, very gifted, marami siyang skills, matalino, meron siyang more karmic lesson. Meron siyang lesson na kailangan matutunan about worthiness. Na worth it siya. Na worthy siya. So, mataas ang potential ng person. Nagkaka-issue lang siya sa deserve ko ba to or bagay ba to sa akin. Possible. Ganito napipil niya sa connection. Like, bagay ba kayo? Pwede ba kayo? Or kung magiging kayo ba, something ba siya na mag-work? Pini person, kailangan niya pang ayusin yung sarili niya, develop yung sarili niya, and kung ano man ang
meron siya na magagamit niya, gagamitin niya para mapabuti yung buhay niya. Gusto niya ng connection, and gusto din niya ng independence. So, parang gusto niya maging independent sa loob ng connection. Like, kung gusto niya magkaroon ng karelasyon, gusto niya ng kalayaan, na gawin niya gusto niya. Nakaka-feel ka lang ng push and pull. Gemini kasi parang kambal yan. Minsan hindi mo maintindihan si person. Or hindi mo maintindihan yung person na iniisip mo. Minsan gusto niya maging malapit sa'yo, minsan parang pinupush ka niya pala. Ngayon, pakaramdam ni person marami kayong mga lessons na natutunan sa isa't isa. Marami siyang lessons na natutunan sa connection niya sa'yo. Kung ano man ang mga pinagdaanan niyo together, minabaon ni person sa kung ano man chapter niya sa life niya. And kung magkaroon ulit kayo ng second chance, kasi possible magkaroon kayo ng second chance ni person makita, magkasama kayo. And ito yung question na kailangan itanong. Do you feel the same? So, pwedeng mangyari dito, kung let's say, lumipas ng taon, ng habang panahon. Darating pa rin yung question. Yung question darating pa rin siya. Hindi man agad-agad, paglipas ng panahon. Like example, 5 years from now, or 5 years since nakita kayo, 10 years since nagkakilala kayo. Kahit nag-separate kayo, darating pa rin time, pwede nyo pa rin mapag-usapan yung nangyari. Sa iba sa inyo, late na. Sa lumipas ng taon. Parang too late na. Inamin niya sa'yo, pero too late na. Iba sa inyo, timing lang. Sakto lang. Sakto lang na inamin niya sa'yo. Wala may pag-amin. Pag-amin siya. So, pwede siya, natanong siya ng isang tao, umamin siya. Or tinanong mo siya, umamin siya. Or siya na mismo nagsabi ng feelings niya. Very mysterious ang person. Very deep person. And possible din na intelligent. Yes. And bilang intelligent, more mataas na level. Pwedeng genius na person. Or pwede din siya na resourceful na person, maparaan, madiskarte, madaling mag-adjust sa kapaligiran, and marunong sa buhay. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon makita ulit, Wheel of Fortune, abangan mo yung tanong. Nag-abang. Yes. So yung maamin niya yung feelings niya, pwede siya mangyari. Taon. Simula kita kayo. Tagal. Taon. Bilangin. Simula nagkakita kayo. Nang nagkakilala kayo. So, nangyari ba na gano'n? Yes, may nangyari din na gano'n. Taon bago mo nalaman na may feelings ng person. Bigay ko lang sa'yo yung mystery message. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And if gusto mo ng personal card reading, senda mo na ako ng email sa lanisataro@gmail.com or DM me. DM me sa Facebook. Sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Message me. I'm here for you. Yes, message mo na ako. And then, sagutin ko yung tanong. Naguluhan na. Yes, pwede mo ko tanungan about personal card readings, or kung interesado ka, let me know. Message mo na ako. Pwede call gano'n tayo. Super nag-enjoy akong gawin na reading na to, group number 3. And let me know na sa comment kung saan part nag-resonate. Thank you everyone for watching the video. Sana makagawa pa tayo ng madaming readings in the future. I'll see you again, group 3 on our future readings. Namaste.